Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Masasabi nga natin na ang ilang mga kriminal ay malakas ang loob at matatalino. Lalo na at kaya ng kanilang kalooban na gumawa ng mga bagay na labag sa batas. Pero sa ating kwento ngayon ay matutunghayan natin ang mga kriminal na matatalino sa umpisa. Pero sa huli, sila ay napahamak ng sarili nilang katangahan. Ating ngang isa-isahin ang mga kriminal na akala nila ay nakaligtas na sila sa batas, pero dahil sa isang pagkakamali, sila ay nahuli ng mga otoridad. Number 1. Nahuli dahil sa Facebook friend. Lahat naman siguro tayo ay may kilalang mahilig mag-post sa social media. Pero minsan may pagkakataon na mapahamak tayo kapag laging online. Taong 2009, isang scammer na si Maxi Sopo ang nagtago sa mga pulis matapos niyang magnakaw ng 200,000 pesos o 11.5 million pesos sa loob ng bangko. Nagpanggap umano si Maxi at sa mga kaibigan niya na malaki ang kanilang kinikita para makapag-loan sa bangko ng malaking pera sa Washington. Gagamitin umano nila ang pera para bumili ng mga luxury vehicles. Pero imbis na bumili ng mga sasakyan, ginamit nila ang nakuha nilang loan para pumunta sa Las Vegas at isugal ang perang kanilang nakuha. Hindi nagtagal, nalaman din ng mga pulis ang ginawa ni Maxi dahil ito nga ay hindi na nakapagbayad sa bangko. Nagtago agad si Maxi sa Mexico. Pero imbis na maglay-low, magtago, ay nagparty si Maxi sa mga nightclub at pinopost niya pa ito sa kanyang Facebook account. Nakita ng mga pulis ang post na ito ni Maxi, subalit wala silang nagawa dahil hindi nakalagay sa post kung saan siya mismo nasaan sa Mexico. Pero isang araw, nag-send ng friend request si Maxi sa isang lalaki na nakilala niya sa isang party. Ang lalaki na kaibigan nito ni Maxi sa Facebook ay dating empleyado pala ng US Justice Department. Di katagalan, nakita ng mga pulis na friend ni Maxi ang dating government employee at agad nilang tinawagan ito. Hindi alam ng lalaki na isa palang pugante si Maxi, pero kinumpirma niya sa mga pulis na nagkakilala sila ni Maxi sa Cancun, Mexico. Kaya naman nalaman ng mga pulis ang eksaktong lokasyon ng lalaki. Kaya naman taong 2010 ay nahuli siya at naaresto. Hinatulan si Maxi ng halos 3 taong pagkakulong sa salang fraud at kailangan niya magbayad ng $150,000 o katumbas ng 8.6 million pesos bilang danyos. Pero katanungan nga ng ilan, hindi ba nag-isip si Maxi na madali siyang mahanap ng mga pulis kung panay ang post niya sa social media? Number 2. Mahilig sa kasaysayan. Para sa karamihan, nakakabagot at nakakatamad ang magtrabaho sa isang library. Kaya naman taong 1997, isang Civil War expert sa New York State Archives employee na si Daniel Lorello ay nagpasya na bigyang kulay ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagnanakaw. Ninakaw ni Daniel ang mga historical artifacts sa kanyang trabaho at binenta niya ito sa eBay, isang online selling platform sa Amerika. Isa nga sa mga ninakaw niya na makasaysayan na dokumento ay isang liham ng dating vice presidente ng Amerika. Taong 2008, naibenta ito ni Daniel sa eBay sa halagang $1,700 o halos 100,000 pesos lamang. Pero isang history teacher na si Joseph Romito ang nakakita sa eBay listing na ito. At agad niya ngang na-realize na ang sulat na ito ay dapat nasa loob ng New York State Library. Kaya kumpiyansa siya na alam niyang ito ay nakaw. Dahil kung ikaw ay magbebenta ng nakaw ng mga dokumento, bakit mo naman ito ibebenta sa mga historical nerds sa eBay? Dahil dito, nagkaroon nga ng malaking investigasyon at nalaman ng mga pulis na simula taong 1997 hanggang 2008 ay nagpuslit si Daniel ng mahigit 1,600 na mga libro at dokumento na napakahalaga sa kasaysayan ng Amerika. Agad na inaresto si Daniel at pinarusahan na makulong ng 6 na taon at kailangan niyang magbayad ng $125,000
o 7.5 million pesos bilang danyos. Sa kasamang palad, mahigit 100 libro at mga dokumento ang hindi na na-recover pa ng mga pulis. Tila nga naging parte na ng kasaysayan si Daniel dahil siya ang dahilan kung bakit may mga nawawalang mga libro sa New York State Library. Number 3. Mahinang depensa. Noong 1985, isang kriminal na si Dennis Newton ay nasa loob ng korte dahil siya ay suspect sa pagnanakaw sa loob ng isang convenience store sa Oklahoma. Sobrang kumpiyansa ni Dennis kaya hindi siya kumuha ng sarili niyang abogado at nagpa siya na depensahan ang kanyang sarili sa korte. Lalo na at pwedeng-pwede itong gawin sa Amerika. Nung una ay kalmado lamang si Dennis at mukha ngang makakalusot siya. Pero ang manager na ninakawan niya ng tindahan ay umupo sa witness stand at mariingang itinuro si Dennis na gumawa ng krimen. Nag-init ang ulo ni Dennis at sa sobrang galit ay napasigaw siya sa manager ng, "Dapat pinasabog ko na ang ulo mo." Natahimik nga ang lahat sa loob ng courtroom at napagtanto ni Dennis na umami na siya sa krimen. At bigla siyang nahimasmasan at sinabi na, "Gagawin ko iyon kung andun ako sa loob ng tindahan mo." Tila nga nilaglag ni Dennis ang kanyang sarili at wala pang 30 minutos ay hinatulan siya ng guilty at pinarusahan siya ng 30 years na pagkakulong. Ayon nga sa ilan, dapat sana ay kumuha na lamang ng sariling abogado si Dennis. Baka sakaling nakalusot pa siya at mas mababa ang naging parusa. Number 4. Hiring hitman. Sa Amerika, ang Craigslist ay isang classified ads na online. Pwede kang magbenta dito o kaya naman ay mag-alok ng trabaho o services. Kaya naman taong 2008, si Anne-Marie Lynn Scott na taga Michigan ay nag-post sa Craigslist at naghanap si Anne ng isang freelance worker. Pero may lihim pala itong tinatago. 3 lalaki ang nag-inquire ng trabaho kay Anne. Ayon kay Anne, sinabi niya na naghahanap siya ng isang tao at handa siyang magbayad ng $500,000 o katumbas ng halos 300,000 pesos para tapusin umano ang buhay ng misis ng lalaki na kanyang mahal na mahal. Si Anne ay isa palang kabit at taong 2005 nang nakilala niya ang isang lalaki. Pero agad din siyang iniwan nito dahil kailangang bumalik ng lalaki sa kanyang asawa. Kaya naman inisip ni Anne na ipaligpit ang misis ng kanyang mahal na lalaki. At nang nalaman nga ito ng lalaki na inosenteng naghahanap lamang ng trabaho, ay agad nilang sinumbong si Anne sa mga pulis. At malinaw nga ang mga naging ebidensya dahil ito ay nasa website at nakita nga ng mga pulis ang palitan nila ng mensahe kay Anne. Dahil dito, hinatulan si Anne ng pagkakulong ng mahigit 12 taon para sa salang pagtangkang tapusin ang buhay ng isang tao. Akala ba ni Anne ganun lang kadali iyon? Number 5. Lalasing ng sobra. Minsan, hindi naman masaya na magsaya at magpakalasing. Pero noong taong 2012, si Rai Jones at Kerry Mules ay nagparty ng sobra-sobra at nagkaroon ng wildlife night. Silang dalawa ay mga turista sa lugar. At ang mga turista sa sobrang kalisingan ay nilooban ang saradong park. Matapos kasi nilang mag-inom ng sobra at malasing, ninakaw nila ang penguin sa loob ng SeaWorld Queens, Australia. Lumangoy sila sa pool kung nasaan ang mga dolphin, gumamit ng fire extinguisher sa shark tank, at sa huli nga ay kinidnap nila ang penguin na si Dirk at dinala sa loob ng kanilang hotel room. Kinabukasan, nagising na lamang ang 2 turista na Briton at nakita nila ang penguin na palakad-lakad sa loob ng kanilang kwarto. Nagsisi ang 2 sa kanilang ginawa at sinubukan nilang pakainin ng penguin at paliguan. Pero dahil may hangover pa sila, nagpasya sila na iwan sa malapit na pier ang penguin. Lulusot na sana sila sa kanilang ginawa. Ngunit pinost ni Rice at Kerry sa kanilang Facebook ang video ng penguin habang ito ay nasa loob ng kanilang hotel room. Agad namang itong nakarating sa mga pulis at sila ay inaresto. At ang naging parusa nga sa kanila ay magbayad ng $650 o katumbas ng 22,000 pesos bilang danyos. Ayon sa judge, wala naman daw mali siya sa ginawa ng 2 lalaki. Pero malamang hindi na sila makakapasok sa SeaWorld dahil nga sa kanilang ginawa. Number 6. Kumpisal.
Para sa mga kriminal, mas mainam pang magsinungaling kaysa sa umamin para hindi makulong o mabigyan ng sintensya. Pero ibahin natin si James Washington, isang 61 years old na inmate sa isang kulungan sa Nashville. Taong 2009, inatake sa puso si James sa loob ng kulungan. Si James kasi ay hinatulan ng 15 years na pagkakulong para sa salang attempted homicide. Malala nga ang naging kalagayan ni James nang siya ay inatake. Sobrang lala ng kanyang sakit ay akala niya ay siya ay mamamatay na. Kaya naman ng araw na iyon nagkumpisal din mismo si James sa prison guard. Umamin siya sa isang unsolved homicide case ng taong 1995 at siya ang suspect sa nangyaring krimen. Naging unsolved ang kaso na ito dahil walang malinaw na mga ebidensya. Nagpa siya nga si James na umamin dahil ang akala niya ay siya ay mamamatay na. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, gumaling ang lalaki. Dahil dito kinasuhan si James ng murder at nadagdagan ang kanyang sentensya at ang kanyang 15 years sa loob ng kulungan ay naglagdagan at ang naging kanyang final na haton ay 51 years dahil sa kanyang pag-amin sa krimen. Sa tingin mo, katangahan ba ang ginawa na ito ni James? O talagang inusig na siya ng kanyang konsensya? Number 7. Nangutang sa vault. Si Graham Price ay isang simpleng trabahador lamang pero ang 58 years old ay nagpa siya na baguhin ang tahimik niyang buhay at nagnakaw siya ng $13 million o katumbas ng 750 million pesos sa British Bank na Halifax. Si Graham ay isang financial consultant sa bangko at imbis na payuhan mag-invest sa bangko ang mga kliyente ng bangko ay pinag-invest niya ito sa kanya. Nangako si Graham sa mga investors na doble ang magiging balik ng kanilang mga pera at mas higit pa nga sa interes sa bangko. Pero imbis na i-invest ang pera, ginamit ni Graham ang pera para sa mga luxury na bakasyon, bagong kotse at ang malala ay ginamit niya ito sa pagsusugal. Mahilig tumaya sa karera ng kabayo si Graham. Tuwing maniningil naman ng kita o return ng investment ang mga kliyente ng bangko, gagamitin niya ang pera ng mga bagong investor para pambayad sa mga naunang investors. At tila nga naging pyramid scheme ang kanyang investment. Sa kabuuan, umabot ng $4.2 million o 242 million pesos ang nakuhang pera ni Graham mula sa mga investors. Hindi nagtagal ay naubos niya ang pera na kanyang kinuha mula sa mga investors at dito na siya nagdesisyon na kumuha ng pera sa safe ng bangko kung saan siya nagtatrabaho. Kumuha siya ng pera sa safe ng bangko na umabot ng $9 million o katumbas ng 516 million pesos. Ang kanyang pagnanakaw nga ay nagsimula ng taong 2001 na umabot hanggang 2004. At ang lahat nga ng ito ay nagawa ni Graham nang walang kamalay-malay ang mga taga-bangko. Pero isang araw, may nag-audit ng safe ng bangko at may nakitang kapirasong papel sa vault. At nakasulat nga sa papel ang sulat kamay ni Graham na siya ay nanghiram ng $9 million at ibabalik niya agad ito. Sobrang naadik na si Graham sa pagsusugal at inisip niya na mababawi niya ang pera na kanyang iniskam at ninakaw sa bangko. At umasa nga siya na pagkatapos niyang manalo sa karera ay agad niya itong mababayaran. Matapos ngang madiskubri na may nawawala ng pera, agad na hinuli si Graham at taong 2005 ay hinatulan siyang makulong ng 12 taon. At sa kasamang palad, karamihan sa mga kliyente niya ay hindi na nabawi ang pera na kanilang ininvest kay Graham. Sa isang panayam kay Graham, sinabi niya na masyado siyang maagang inaresto ng mga pulis. Kung nabigyan daw siya ng 1 linggo pa, sigurado umano siyang mananalo siya sa karera at lahat ng pera niya na ninakaw at nakalumbat sa mga investor ay kanyang maibabalik. Number 8. Huli dahil sa tattoo. Taong 2004, isang Californian gangster na si Anthony Garcia ang nakapatay ng isang karibal niya na gangster sa isang tindahan ng alak. Walang nakuhang ebidensya ang mga pulis kaya naman si Anthony ay nagpagala-gala at hindi naaresto ng mga pulis sa loob ng 4 na taon. Hanggang sa taong 2008, nahuli siyang nagmamaneho kahit na suspendido ang kanyang lisensya. Inisip ng mga pulis na miyembro ng gang si Anthony dahil marami siyang tattoo, kaya bago siya paalisin sa presinto ay pinikturan ang kanyang mga tattoo.
Madalas itong gawin sa mga gang members para ma-monitor sila ng maigi. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nakakuha ang detective sergeant na si Kevin Lloyd ng kopya ng mga litrato at napansin niya ang isa sa mga tattoo sa dibdib ni Anthony. At ito ay ang suspect sa nangyaring kaguluhan sa tindahan ng alak ng taong 2004. Sa mga tattoo, malinaw ang sign ng tindahan at ang lugar. Pati ang nangyaring barilan ay nakatattoo din sa dibdib ni Anthony. Ang nickname ni Anthony at Chopper ay makikita nga sa tattoo na isang helicopter ang bumaril sa biktima. At mayroon ding tattoo ng Planters Mr. Peanut dahil ito ang tawag umano ng mga kagang ni Anthony sa karibal nilang gang. Di katagalan natunto ng mga pulis si Anthony at siya ay hinatulan ng 65 years sa loob ng kulungan. Kaya nga bago magpatattoo ay siguraduhin isiping mabuti kung ano ang ilalagay sa iyong katawan. Number 9. Tagu-taguan. Normal naman sa mga kriminal ang tumakas at magtago sa mga otoridad. Kaya naman taong 2015 si Christopher Wallace ay ilang linggo na tinaguan ang mga pulis dahil sa kasong pagnanakaw. Pero isang araw ay bumalik ito sa kanyang tirahan at pinost sa Snapchat app na siya ay nakauwi na sa kanilang bahay. Isa sa mga kaibigan ni Christopher ang nagbigay ng tips sa mga pulis at agad na pinuntahan ang kanyang bahay. Pero hindi nila mahanap ang kriminal na si Christopher. Paalis na ang mga pulis pero itong si Christopher ay nag-post ulit sa Snapchat at sinabi sa kanyang mga followers na hinding-hindi siya mahuhuli ng mga pulis dahil nagawa niya magtago sa cabinet ng kusina. Agad na nalaman uli ng mga pulis ang impormasyon na ito at binalikan ang bahay ni Christopher at binuksan nila ang cabinet sa kusina at nakita nga nila si Christopher na nagtatago sa loob. Hinuli siya ng mga pulis at ikinulong. Kaya naman sa larong tagu-taguan, wag na wag mong ipagkakalat kung saan ka nagtatago, lalo na kung ikaw ay hinahabol ng batas. Number 10. Nag-a-apply ng trabaho. Minsan, may mga tao talaga na madali malinlang o maloko. Taong 2016, si Alberto Lopez ay nagnakaw ng $500,000 o halos 300,000 pesos sa isang bangko sa Cottonwood, Arizona. At para hindi mahuli, ay lumipat siya sa Phoenix, Arizona. Matapos ang isang taon ay tila na homesick ang lalaki at nagpa siyang bumalik sa Cottonwood. Naghanap siya ng trabaho at isa nga sa mga inaplayan niya ay maging isang call dispatcher sa Cottonwood Police Department. I-review ng mga pulis ang application ni Alberto at nakita nga nila na may warrant of arrest sila para sa kanya. Imbis na hanapin ng mga pulis si Alberto ay tila pinagtripan pa nila ito. Inimbitahan nila si Alberto sa police station para sabihin siya ay may job interview. At dali-dali namang pumunta si Alberto sa istasyon na nakasuot pa na pang-formal. Pagkaupo ng lalaki sa opisina ng mga pulis ay agad siyang pinusasan at inaresto sa salang pagnanakaw. Sa tingin mo, ano kaya ang pumasok sa isipan ni Alberto at sa dami ng kanyang pwedeng applyan na trabaho ay naisipan niya mag-apply sa loob ng police station? Number 11. Nagyabang sa YouTube. Usong-uso na nga ang YouTube at marami ang gusto na mag-viral o mag-trending para sumikat at kumita ng pera. At taong 2012, isang 19 years old na babae na si Hannah Sabata ay matagumpay na nagnakaw ng kotse at ang halaga nga nito ay $6,000 o katumbas ng 350,000 pesos na ninakaw niya sa isang bangko sa Nebraska. Nagawang maiuwi ni Hannah ang kotse at pera. Lusot na sana siya sa kaso pero pinost niya sa YouTube ang nasabing pagnanakaw at ang title nga ng kanyang video ay Chic Bank Robber. Kinuwento ni Hannah sa YouTube kung paano niya nagawang nakawin ang kotse at nakawan ng pera ang bangko gamit ang baril, sabay winasiwas nga ang pera sa kamera. Nagyabang din si Hannah na siya ay nag-shopping spree pa kinabukasan pero hindi na siya umabot sa mall. Nakita ng mga pulis ang video na ito at kinaumagahan ay agad na inaresto si Hannah sa salang bank robbery at hinatulan na makulong ng 10 hanggang 20 years sa loob ng kulungan. Kung ikaw ang tatanungin, alin sa mga kwento na aking nabanggit ang ikaw ay natatawa o may ibang reaksyon o opinyon? At kung ako nga ang tatanungin, isa sa mga pinaka-nakakatawang ginawa ng mga kriminal na ating naikwento ngayon ay ang dalawang turistang Briton
Naninakaw ang penguin dahil sa sobra nilang kalasingan. Ikaw, alin sa mga kwentong ito ang tumatak sa iyong isipan? Mayroon ka bang alam mga kwento o dagdag kaalaman na gusto mong i-share sa iba nating mga manonood? I-comment mo lang ang mga topic na gusto mong ating talakayin sa ating channel. Huwag ding kalimutang i-subscribe, i-follow at i-share ang ating mga contents araw-araw. Mangyari lamang pong i-follow nyo din ang Manila Boy Wonder Philippines at DJ Sean Crime Stories. Marami pong salamat sa inyong suporta. God bless everyone.